by database maintenance and recovery church. Third is drawing list management. And BIL exchange format, material layout, o ito yung sabi natin ADM. Then yung last topic natin is will be license chapter, personal license request. Okay, umpisa natin doon sa first topic. Technical model inspection checklist. Mapansin yung form na yan, yung nakalistay, yan. Yan yung ginagamit ng QA para i-review yung mga model na na-receive namin during Wednesdays, Mondays, and Fridays. So, may mga question akong naka-prepare dyan, which is, sino yung gumagawa ng model inspection checklist? Siya, importante, or nakakatulog ba siya dahil nga lahat naman tayo, yung mga production team natin, is meron mga aggressive submittal deliveries. Then, should we update the model based on the findings or simply disregard it? Now, yung QA department, most of the time, sila yung nagkandap na model inspection checklist. So, ito yung model na na-receive namin, then titingnan nila yan. Yung basis nila is yung naka-outline ng categories dun sa checklist form natin. Okay? Now, ito is isang system requirement. Hindi nyo dapat ipag walang simple or then second, nakakatulog siya kasi unang-una pa lang sa start ng job, ma-minimize na yung error natin. Yung mga critical error like errors sa pag-setup ng tekla, na-take up na agad. Then third is pansinin nyo yung work ko dyan in advance. Madalas kasi, pag yung nagka-problema ka sa umpisa sa pag-detail gamit yung tekla, 100% magka-problema kayo sa later stages nun. Like approval submittals or publication submittals. 100% assure ko yan, wala ka. Pabigyan natin ang transit yung model inspection checklist. Yes. Kailangan i-update yung remarks na naka-indicate doon kasi every time magkanda yung QA na inspection doon sa model nyo, bibigyan kayo ng form. Then using that form, mag-comment kayo kung ba't nagsagan mo or ba't hindi nyo sinundan. Ngayon, doon sa checklist, meron na hindi applicable. Alam ko yun. Kasi hindi naman lahat kare-karewang settings ng job. Ngayon, kung hindi applicable, at the same time, i-inform nyo kami para manood namin as not applicable for this specific job. Okay? Now, bibigyan ko kayo ng mga examples. Una, itong mga examples na yan, kinukuha ko lang yan sa mga categories ng model inspection checklist natin. Pangalawang example, yung member folder results information. Then thirdly is EDI profile naming for HSS Steel members. Then fourth example, apat lang, standard numbering setup. Okay, dun tayo sa unang example, which is the north orientation and viewing direction. Okay, aware lahat na meron akong sinasubmit, yung IDS merong work instructions, na kung saan ang settings ng north direction natin, yung viewing direction, at saka itong orientation mark direction is na-set na siya. Okay? Ngayon, itong settings na yan, ilagay nyo yan dun sa advanced option dialog box natin. Okay. Let's say, for example, 90 degrees north. Eto, so 90 degrees north is pointing upward.
base sa plan. Ngayon, ang viewing direction niya should always be southwest. Then, southeast. Correction. Then, yung orientation mark niya is southwest. So, ito yung north, 90. Then, yung viewing direction niya, south or east. Okay? Now, may mga design drawing din tayong dalawang pinapakita. Nagpapakita siya ng plan north kasama yung true north. Okay? Ang sinasabi ko dito, gamitin yung plan north, wag yung true north. Okay? Then, double check yung settings before i-create yung drawings at saka yung mga data files. Bibigyan ko kayo ng example. Ito, hindi niya sinundan yung settings na yan. Okay? Example. Bago yung example is, yung orientation mark direction pala, southwest. So by default, sa Tekla, southwest na yan. Then, always set to southwest regardless of what the project north direction is. Okay, yung sinasabi kong example, ito yon. Na-mess up nila yung settings ng viewing direction, north, at saka yung ang nangyari is yung sa shop drawings nila, etong side na yan, yung top flange, may view, yung web, may view, at saka yung bottom flange. Yan yung nakapakita sa shop details. Okay? Or shop drawing. Ngayon, pag-create ng data files, okay, ito yung, kung mabasa niya, hindi nyo malabo na yan, pero ito yung top flange. Kung mapansin mo doon, may holes. Pero yung top flange ng shop drawing, walang holes. Yung web, okay lang. Dito na naman sa bottom flange, ang lumabas sa NC1 DSTB file, walang holes, pero sa shop drawing natin, may holes. Yung bottom flange, which is, yun nga sinasabi ko, yung viewing direction sa details natin is not consistent with NC1 or yung tinatawag nating data file. So, avoid. Example 2, member color status information. IDS, nag-set kami talaga ng colors natin. Kung mapansin nyo yan, galing by stages yan sa member color stick modeling stage, red. Ibig sabihin, paglatag mo pa lang, kung ikaw yung modeler, paglatag mo, first time na nag-put up ka ng still members, color it red. Okay? Then, after ma-put up ng modeler yung member, papasok yung checker. Kailangan niyang i-verify yung size, location, at saka position ng members. Once na-confirm niya yon, na valid yung nilagay ng modeler, kukulayan ng checker ng green. And so on and so forth. Tutuloy yan. So, magsalitan yung mga checker at saka modeler. So, ang purpose talaga niyan, para ma-recognize natin yung mga status ng member, let's say, for example, yung BIM, na-submit na ba yan for FAB or wala pa ba? Then, para ma-monitor yung overall progress ng isang job. Let's say, for example, pag yung lahat ng members sa model is colored ganito, it means na all objects or drawings have been submitted to fabrication. So, tapos na yung job. Kung mayroong succeeding CDs, doon pa magtutuloy yung color na naman. Example number 3. ADI Profile Naming Convention for HSS Still Members. Importante siya. Kung mapansin mo dito, yung tinatawag kong ADI, ito yung kung saan ni-require ng ibang shop na yung HSS naka-decimal yung wall thickness. Okay. Isa din, pagbigyan natin ng pansin, yung HSS o yung TS to HSS. Let's say, sa design drawing is
naka-indicate as TS yung mga members mo. Papalitan mo ba ng HSS? Kailangan mong i-advise yung shop or yung LPM sa US para ma-inquire yun kung yung setup na decimal is applicable ba sa shop para hindi ka mamroblema during pag-create mo ng mga FABTROL or mga keys files. So, yun nga, sinasabi ko is you need to coordinate this requirement at the start of any job to avoid yun, yung emphasis niyan, rework kasi dun isa yan sa factor na nauubusan tayo ng oras sa job or sa budgeted hours natin na naka-allocate. Example 4, ito yung standard numbering setup. Pag nag-detail ka ng tekla, meron tayong 4 na settings sa numbering. Okay? Number 1 is ABM numbering, approval numbering, fabrication, at saka itong last is after fabrication numbering. Bibigyan ko kayo ng hint and tips. Okay? Dapat isa lang ang magna-number. Then, before and after, try nyo mag-save ng model. Ang importante yan, ito, before and after of any numbering process. Para lang updated lahat. Kasi minsan may mga ka-teammates tayo na one day lang, or one time lang siya mag-save in a day. Which is, hindi yan recommended being part of the team. Okay, isa-isa na natin. Umpisa natin dun sa ABM numbering. Itong particular settings na yan. So, nagagamit mo lang yan, gagamitin mo lang yan pag nasa ABM stage ka or nasa stick modeling stage ka. Then, pansinin mo na pag mag-number ka, okay, dito, gamitin mo yung number modified objects for the entire model. Okay? Then, yung next approval, yung next numbering settings natin is yung for approval, which is buko din siya. May buko din siyang settings. Kung mapansin mo dito, naka-check na dito yung reuse old number, check for standard parts. Ngayon, itong settings na yan, ginagamit mo lang yan pag mag-submit ka ng approval at saka, pansinin nyo to, yan, select only the objects that belongs to the sequence. Hindi yan kabuuan ng model. Pag gumagamit ka ng iyan, yung objects lang within the sequence ang dapat ma-select mo. Kaya ang gagamitin natin dito is yung number series of selected objects. Next would be for fabrication numbering. Ito din yan. So, ito, ganun din. Pag mag-submit ka ng fabrication, yan yung settings, yan yung specific settings na gamitin mo. Select only the objects that belong, same as dun sa previous setting na binabanggit ko. Then again, pareho lang din yung number series of selected objects. Fourth, settings sa numbering natin. Ito yung after fabrication. Bukod na settings din yan. So this setting is to be applied after we send out drawings for fabrication. Let's say, na-issue mo na yung drawings sa fabrication, then may upcoming CDs or RFI response na kailangan i-reflect sa model. So, ang gagawin mo dyan is number series of selected objects yung gamitin mo, then use take new number. Ayaw nating mag-revise doon sa mga shipping marks na previously submitted na. So, mas maganda kung mag-create tayo ng bagong sheet number or shipping marks. Huwag siyang ihalo. Okay? Number series. So, yun nga sinabi ko, gamitin mo ulit yan. Topic number 2, database maintenance and recovery measures. Yung goal natin dito is i-maintain yung integrity ng model. Ang ibig sabihin nun,
consistent yung information sa model at saka yung shop drawings. At saka yung mga ina-output na mga data files ng galing sa model. Pangalawang goal natin dyan is, optimize system performance. Ang definition ko dyan is, mapabilis yung yung system ng Tekla. May mga case din kasing biglang mag-hang up or biglang mag-corrupt yung model. Okay? Then, meron akong mga tips para sa inyo dun sa mga Tekla users. So, una, i-synchronize natin yung saving process. Ibig sabihin ng synchronize, pag may numbering, para sa binanggit ko kanina, pag before and after numbering, dapat mag-save ka. Then, second is yung diagnose and repair model. Yung isang job, pag maraming involved na team members, may possibility na yung isang team member is mag-produce siya ng inconsistencies habang gumagawa sila. Third is, i-remove yung unnecessary digifiles. Pansinin niyo na yung Tekla, pagdating sa drawing environment, every time mag-hit ka ng save, magpo-produce yan ng panibagong digifile. Each time yun. Ibig sabihin, kung 10 kang beses nag-save ng drawing na yan, meron ka ring 10 digifiles na na-save dun sa drawings folder mo. So, yung mga excess or unnecessary drawing files, dapat i-remove siya. Meron tayong tools niyan sa Tekla, so kailangan yung gamitin yan. Regular backup. Yung regular backup natin, ibig kong sabihin yan, i-copy mo yun, by end of the day, ang recommended schedule nun or yung timing is, yung frequency niya is every day, dapat meron ka at least one backup of your model, the entire model. Then, save mo yun sa local drive. Same thing with the settings, SX, autosave directory, dapat i-save mo yan sa local folder para anytime na kailangan mo siyang i-retrieve, makukuha mo yung settings mo o yung na-save na autosave mo. Assign one multi-server for each job. Okay, importante yan. Let's say, for example, meron kang dalawang model na tumatakbo sa office nyo. Yung isang job, yung model ng isang job, dapat may sarili siyang multi-server. Then, yung isang job din, yung isa is dapat meron din siya. May case din kasi tayo na yung kada job, let's say job A or job B, yung job A is Tekla 19 ang ginagamit, tapos yung job B, 18.1. So, hindi sila pwedeng magkahalo. Yung iba, yung different versions ng Tekla, hindi pwede siya magkahalo sa isang multi-server. Okay, lipat tayo dun sa topic number 3 natin. Ito yung drawing list management. Ipakita ko sa inyo yung wrongly managed drawing list. Okay, yan yung picture. Kung mapapansin mo dito, ito yung mga status flags na tinatawag ko. May drawings dito na parts modified or quantity decreased. Dito din, mapansin mo rin na yung mga particular drawings na to is wala man silang, for whatever reason, wala silang revision number. Mali siya. Okay? So, sabi ko sa baba, don't take rest, always revisit any drawing that has prompted an outstanding status flags and recognize what has changed. Hindi mo malaman yan pag hindi mo bubuksan yung individual drawings na merong title, na merong status flags. Okay? Again, don't take risk. Then, itong next picture ko is, ito yung itsura ng properly managed drawing list. Okay? Mapansin mo dito, kontrolado siya, wala siyang status, update status, then lahat ng mga drawings niya is with revision numbers. Okay, kailangan lang natin, pag gusto nating ma-achieve yung ganitong condition, is kailangan nating mag-assign ng isang tao sa kada job, ibig sabihin sa isang model or isang grupo ng technical lead. Okay? Siya yung magmamanage niyan. Huwag niyong
pagbigyan nyo ng pansin yung pag-manage natin sa drawing list kasi dun minsan yung sinasubmit nating drawing sa fabrication, revision C, tapos sa drawing natin, revision A pa. So yun yung mga unfortunate examples na hindi match yung sinasubmit natin sa record ng shop dun kung saan yun, dun sa drawing list natin naka-indicate. Topic number 4, BIM exchange format. So, ang common formats natin, dun sa iba na hindi alam yung BIM, ito yung tinatawag naming Building Information Modeling. Kung saan, lahat ng informations nasa model. Okay, so, meron tayong IFC format, 3D DWG, 3D PDF, web model, WMR, BIM site, CIS2, at saka SDNF. Ngayon, bigyan ko kayo ng isang example. Piliin ko lang yung 3D PDF. Now, itong 3D PDF, isa siyang application na dapat nyong install. Bukod siya, ang ginagawa niya is mag-create siya ng PDF out of dun sa object sa model. Let's say, PDF format siya, pero same with andun ka sa model, maikot mo yan, or kung meron kang object na dapat i-zoom, ma-zoom mo yan. So, yung format is PDF, pero andun yung model sa loob ng file na yun. So, meron tayo, available na yung application na yan, i-install nyo lang, pupuntahan nyo lang yung Dropbox natin, nakasave yan dun, ready for download, yung sa utility folder natin, try nyo i-install. Kada version may, let's say, ang ginamit nyo is 19.0, meron ding installer para doon. So, i-visit nyo lang yung location na, itong location na yan. Number 5, material takeoff. Ito yung ABM. Kailangan mong mag-isip bago ka mag-proceed sa, anong tawag nun? Sa ABM. Okay? Unang-unang babantayan mo, or ang suggestion ko is, bantayan mo yung ABM format. Okay? May mga jobs tayo sa Tekla na ang gusto ng fabricator is page over line in Excel spreadsheet. Meron ding fabricator na KISS file, like FabArc. Meron ding fabricator na kung mag-ABM tayo, gusto niya na mag-submit tayo ng FabTrol XSR report, for example, yung shop steel. Okay, so, so yung topic number 6, Tekla license request. So, nagkakaroon tayo ng allocation ng mga licenses. Let's say, sa isang production team, kung meron kayong hina-hire na bagong employee or meron kayong bagong job, magagamit niyo sigurado yung Tekla license request form. Yun lang yung dalawang conditions na alam ko na kailangan nyo ng license, extra license. So, may new hired employee at saka may new job ka. Ngayon, dun sa pag-fill up natin ng Tekla license request form, for example, ilista nyo yung job number, job code, manpower allocated sa job na yan, then ilang sequences, ilang percentage ka ng complete sa approval, then kung meron kang na-complete sa fabrication submittal, indicate mo yung percentage completion. Then sa remarks, indicate mo as in progress kasi meron din tayong mga jobs na pending or hindi tayo mag-proceed, walang tao, or hindi kailangan ng license. Then, still detailing, ito yung license distribution. So sa IDS, meron tayong tatlong type ng license. Still detailing, drafter, at saka viewer. So kung ilan yung currently inallocate mo sa job na yon, i-indicate mo yan dito. Then, let's say, meron kang talagang request for extra license. So, indicate mo yung date of request, kung anong type ang gusto mong i-request
na license. Then, isang bantayan nyo dito, huwag kayong mag-exceed sa naka-indicate nyong manpower kasi ibig sabihin nun, sobra yung license mo kasi let's say nag-allocate ka ng 5 manpower sa isang job, then nag-request ka ng 6. So, hindi pwede yung manpower allocated is sobra or dapat equivalent siya sa number of licenses na naka-allocate sa job. So, meron akong notes dito. So, kailangan mong i-fill up yan. Then, yung second notes ko is license shall be utilized for IDS projects only. Then, last is unused licenses. Kung meron kayong staff or employee na naka-leave for 1 week, dapat mong i-return ang license sa IDS. Kasi ayaw naming marami pang nangailangan ng license, so ma-allocate natin properly kung ganun yung maging attitude natin na kung walang gumagamit, sauli siya. Okay? Then, thank you very much for your attention. Meron bang tanong? Based doon sa presentation na diniscuss ko. Okay, kung meron talagang tanong, isulat nyo lang or nakahiya kayong tumatayo dyan sa gitna, isulat nyo lang yung sa papel natin. Then, I promise na babasahin ko yan at i-respond ko yung mga tanong nyo. Thank you again.